ang maikling sura. Anong sura na ito? Ang Suratul Asr. Anong sinabi ni Imam Shafi'i dito? Sabi niya, qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah ay Suratul Asr lakafathum. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi na siya magpapadala ng mga dalil, ng mga hujjah, ng mga gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng marangal na Quran, maliban sa Suratul Asr na ito, lakafathum. Kung tutuusin, sapat na po ito upang maging gabay sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Suratul Asr na ito, sa unang aya hanggang pangalawang aya, sinasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong talunan sa kabilang buhay. Ang resulta ng pagiging talunan, magkakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong aya, dito naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong magtatagumpay, ang mga taong hindi mapabilang mula sa mga taong talunan sa kabilang buhay. Sapagkat dalawa lamang po ang resulta ng gawain natin. Either kasalanan, masama. Unang aya, pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aya, yun na yung pagsambit o pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga taong talunan. At ang kasunod na aya, yun naman ang pagpapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi napabilang sa pagiging talunan. Ibig sabihin, magtatagumpay doon sa kabilang buhay, yun ang mga taong makapasok sa paraiso. Dalawa lang ang resulta natin, pagpasok sa impyerno, sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasamaan, makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng pagsagawa ng kabutihan ayon sa utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang resulta. Kaya sabi ni Imam Shafi'i, lakafathum. Sapat na ang Suratul Asr ito upang maging gabay. So ibig sabihin ng Suratul Asr, dakilang surah. Napaka-importanteng surah, malaking surah sa loob ng marangal na Quran. Ngayon pakinggan po natin, bakit kaya dakilang surah ang surah na ito? Pakinggan ninyo. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr. Ang waw dito ayon sa pag-aaral ng nahwu, ito po ay wawul qasam. Waw nang ibig sabihin pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan? Al-'asr. Sa panahon ng asar, sa oras ng asar. Ngayon, may paliwanag dito ang mga ulama hinggil dito. Al-'asru ismud dahar. Sa tafsir ng mga mufassirin, ismud dahar. Al-asar, ito ay pangalan ng isang panahon. Sapagkat ang asar, mamaya alas 3 hanggang paglubog ng araw, panahon po ang tawag dyan. At dahar, ismud dahar, pangalan ng isang panahon. At ano ba? Ay az-zamanul ladhi yahyahul insan. Ang ibig sabihin pa ng panahon dito, ang ibig sabihin ng asar ay panahon. At may kahulugan pang panahon. Anong ibig sabihin ng panahon? Az-zamanul ladhi yahyahul insan. Ito naman yung panahon na kung saan dito nabubuhay ang mga tao. Min khairin wa syarrin. Either ang mga taong iyan gumawa ng kabutihan o di kaya gumawa ng kasalanan. Nasasakop pa rin ito ng panahon. Ibig sabihin, lahat ng galawan, lahat ng kilos ng mga tao sa mundong ibabaw na ito, nababalot ito sa tinatawag na panahon. Bakit? Ang isa pa sa pagpapaliwanag, sapagkat hindi sapat. Hindi lamang al-asr ang isinumpa ng Allah, ang panahon ng asr. Sapagkat pati yung ibang panahon at pagpapaliwanag na lahat ng panahon ay napabilang pa rin mula sa mga isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Wadduha. Tulad ng
sikat ng araw. Wakila, sa ibang mufassir, sabi nila, aqsamallahu bi salatil asr, isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panahon ng asar, lifadliha, dahil sa kabutihan nito. Sapagkat ang panahon ng asar, malaking kabutihan po dito. Ano yun? Ang pagpapatayo ng salat. Sapagkat dakilang ibadah ang pagpapatayo ng salatul asr. Naam, aw aqsama bil ashi, isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ashi. Ang ibig sabihin ng ashi, akhirun nahar, dulo ng araw. Ito yung paglubog ng araw. Ano pa? Kama aqsama bil duha, tulad ng pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-angat ng sikat ng araw. Panahon ng duha, pagsikat ng araw. At hindi lamang yan, wal-layli idha saja, isinumpa din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi. Wal-fajr, isinumpa din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bukang liwayway, kung saan tayo magpapatayo ng salatul fajr. Isinumpa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng panahon. And then, ang tawag dito ay zaman, panahon. So dito nabubuhay ang mga tao, either nakagawa sila ng kabutihan o di kaya nakagawa ng kasalanan. Ngayon, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito? Sa panahon na nabubuhay ang mga tao dito sa panahon na ito, innal insana lafi khusr. Nakakalungkot na balita. Madalas natin binabasa, ngunit ang nakakaalam lamang dito ay ang mga nakapag-aral. Ngunit ang mga hindi nakapag-aral kung ano ang ibig sabihin dito, nakakalungkot po ang ibig sabihin dito. Ano po yun? Innal insan. Tunay na ang mga tao dito sa panahon, sa loob ng panahon, lafi khusr. Nasa loob ng pagiging talunan. Subhanallah. Nasa loob ng pagiging talunan. Talunan ang bawat isa sa mga tao nasa loob ng panahon na ito. Ibig sabihin tayo po yun. Nasa loob po tayo sa pagiging talunan. Nasa loob po tayo sa pagiging lugi. Subhanallah. Bago natin tugtungan ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino-sino ba ang napabilang mula sa mga taong talunan o mga taong lugi sa kabilang buhay? Ito po ang pagpapaliwanag dito. May 4 na gawain sa pagpapaliwanag dito, ang mga taong lugi. Unang-una, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sino man ang ginawa, kinuha niya. Sino? Si Shaitan, si demonyo, ang devil. Sino man kinuha niyang devil, ang demonyo, upang gawing waliya, upang gawing awliya, upang gawing kaibigan, upang gawing boss, upang siya ay susunod sa anumang utos ni Shaitan. Okay? Sino man ang kumuha ng Shaitan upang gawin niyang sunod-sunuran. Wali, ito ang ibig sabihin ng waliya, wali min dunillah, bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang tao kinuha niyang Shaitan upang gawing sunod-sunuran, na pag-isa sa mga grupo ng mga tao na sila ay napabilang sa ayan na ito sa loob ng pagiging talunan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit sa Suratul Nisa, verse 119. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa man yattakhidhish shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man kinuha niya ang Shaitan upang gawing sunod-sunuran, ibig sabihin gawin niyang boss. Ano mang utos ni Shaitan, susundin niya. Sino man ang kukunin niyang Shaitan at susundin niya ang utos ng Shaitan, waliya min dunillah, bukod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, faqad, katiyakan, khasira khusranan mubina. Nakamit niya ang pagiging talunan. Talunan na kung saan napakalinaw ang pagiging talunan niya. Subhanallah. Sabi ng Allah. So talunan ng tao, ang sino man susundin niya ang utos ng mga demonyo. Alam naman natin, yung mga hayag na gawain ng mga demonyo pag nanakaw, ano mang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sumunod ka, ginawa mo yan, sinunod mo ng Shaitan. Kapag sinunod mong Shaitan sa pamamagitan ng pagsagawa ng pinagbabawal ng Allah, kabilang ka mula sa mga
alagad ni Shaytan. Ginawa mo siyang wali. So sa kabilang buhay, mangyayari sa iyo ang pagiging talunan, lugi, ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, napabilang mula sa mga taong lugi. Pangalawang gawain, ano yun? Amana bil batil. Naniniwala sa mga kabulaanan. Naniniwala sa mga sinungaling. Naniniwala sa mga tao na nagdadakwa bukod sa katuruan ng Islam. Naniniwala sa mga tao na nagpapahayag kuno na katuruan ng relihiyon, ng katotohanan kuno, ngunit hindi sa turo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man ang naniniwala doon, naniniwala sa mga gawain batil, napabilang siya mula sa mga taong lugi sa kabilang buhay. Taong talunan sa kabilang buhay. Tulad ng ano? Mga paggamit ng agimat, paggamit ng anting-anting. Ito po ay isang uri ng shirk. Ito ay isang uri ng gawain na ipinag-uutos ng demonyo, na ipinag-uutos ni Shaytan. Naam. Sapagkat bakit? Yatawakkal min dunillah. Nagtatawakkul, nagtitiwala bukod sa Allah. Nagtitiwala bukod sa Allah. Bakit? Nagtitiwala sa anting-anting nilagay sa kanyang hawak. Naniniwala sa agiman, ginawang necklace, at doon siya nagtitiwala. Naglakas loob siya sa pagharap ng isang delikadong resulta ng buhay. Naglakas loob siya dahil sa anting-anting. Hindi siya naglakas loob para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay isang uri ng shirk, pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano pa? Tulad ng mga pagpunta sa mga manghuhula. Ang mga manghuhula, ito po ay mga sinungaling. Sapagkat ang pinagkukunan nilang source mula sa mga demonyo, hindi mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat kung galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tawag doon, wahi, revelasyon. Na hindi na nagre-revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa umma na ito, bukod sa pinakahuling propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang revelasyon, wala nang wahi. Kaya ang mga manghuhula, hindi yan wahi, kundi yan ay wahi mula sa demonyo. Waswas ng mga demonyo. Okay, sino man ang tao na pupunta sa mga manghuhula, nakagawa ng pagtatakal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinunod niya ang gawain ng mga demonyo, naniniwala sa batil, naniniwala sa mga kabulaanan. At sino pa mang mga nagdadakwa na nagpapahayag kuno na sila ay nagdadala ng totoong relihiyon. Sila daw kuno ay nagdadala ng totoong paniniwala sa tunay na Diyos kuno. Ngunit kung pakikinggan mo ng maayos, wala namang binabanggit hinggil sa sinabi mismo ng tunay na Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang tunay na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukod sa mga libro ng ibang mga propeta, sa mga sinaunang mga propeta, dito tayo sa panahon natin na kung saan ang dapat lamang natin sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong libro na ipinadala sa kanya ng Allah? Al-Quran. Quran. So, ang mga nagdadakwa na ito, nagpapalaganap na ito, wala silang mababanggit na source mula dito sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang marangal na Quran. Naam. At kapag ikaw naniniwala, bukod sa pagbanggit nila ng Quran at ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag doon, amana bil batil. Naniniwala sa kabulaanan. Anong sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabanggit sa surat Al-Ankabut, verse 56, verse 56, verse 52. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu bil batil. Sino man ang naniniwala sa mga kabulaanan ng kalokohan, ng kasinungalingan, wa kafaru billah, at hindi nila pinaniniwalaan ang katuruan mismo ng tunay na tagapaglikha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang marangal na Quran, ulaika humul khasirun. Ang mga taong yun na yung mga tao na makamit nila ang pagiging talunan sa kabilang buhay. Ano bang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabanggit sa surat Muhammad,
Verse 33, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah, sundan ninyo, sumunod kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ur rasul, at sundin ninyo, susunod kayo, paniwalaan ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawa lang ang source ng Islam. Dalawa lang ang source ng katotohanan. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano pang sabi dito? Wala tubtilu a'malakum. At wag na wag ninyong sisirain, wag na wag ninyong idilig, wag na wag ninyong buburahin, wag ninyong itutunaw ang inyong gawaing kabutihan sa pamamagitan ng hindi paniniwala sa Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ito po ang resulta. Inutusan kang maniwala sa Allah, inutusan kang maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ka maniniwala sa dalawang ito, masisira ang ating gawaing ibadah. Naam. Kailangan paniwalaan lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah sa loob ng Quran, paniwalaan mo. Ano mang sinabi niya din, huwag kang tatanggi. Kung ang sinabi sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman, mula sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'il husna. Mula sa pangalan ng Allah, Ar-Rahman, ang maawain. Sino yun? Allah subhanahu wa ta'ala. Saan siya? Ala arshi istawa. Nangingibabaw siya sa taas ng kanyang trono. Nangingibabaw. Hindi siya nakatapak sa kanyang trono. Nangingibabaw siya. Sinabi niya sa taas siya ng trono. Hindi ibig sabihin dito na kinakailangan niyang kanyang makhluk. Kinakailangan niyang kanyang nilikha. No, ang Allah subhanahu wa ta'ala totoo. Hindi niya kinakailangan ng kanyang nilikha. Bagkus ang kanyang nilikha nangangailangan sa kanya. Ang trono, ang arsh, ito ay nilikha ng Allah. Kaya ngayon sinabi niya, Ar-Rahman, ang maawain, ala al-arsh istawa. Nangingibabaw sa kanyang trono. Nangingibabaw. Hindi ibig sabihin nakatapak sa trono. Pinaliwanag lamang ng Allah upang maunawaan at maintindihan ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa taas ng kanyang trono. Hindi fi kulli makan. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng lugar. Sa lahat ng lugar ang Allah, ngunit ang kanyang pandinig at kanyang paningin. Ngunit ang kanyang dhat mismo, wala. Nasa arsh ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasa taas ng kanyang trono. Kaya kung tatanggihan ito ng mga kamusliman, hindi nila paniniwalaan, amana bil batil. Naniniwala sa kabulaanan. Kung may mga tao na nagsasabi, wala doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kailangan po natin maipaliwanag yan upang maintindihan. Ngunit kailangan ng isang paksa na hindi natin pwede banggitin ngayon sapagkat hindi po natin matatapos ang Suratul Asr. Yun ay isang halimbawa lamang. Amana bil batil. Naniniwala sa mga hindi sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ang pangatlo mula sa mga napabilang mula sa mga tao lugi, an takfuru bi ayatillah. Yun na. Hindi nila paniniwalaan ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila pinaniniwalaan. Kapag ang tao hindi nila paniniwalaan ang sinabi ng Allah, isang letra lang, isang harf lang, hindi nila paniniwalaan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapabilang mula sa mga takfuru bi ayatillah. Hindi nila pinaniniwalaan ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng isa sa mga nabanggit natin kanina, Ar-Rahmanu 'ala arshi istawa. Ang Allah 100% nangingibabaw sa taas ng kanyang trono. Kailangan paniniwalaan kung ano pong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap mapabilang tayo mula sa mga antakfuru bi ayatillah. Hindi pinaniniwalaan ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag napabilang ka doon, kabilang ka mula sa mga taong lugi sa lahat ng panahon. Ang pang-apat, mula sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na napabilang mula sa mga taong lugi o talunan. Ano yun? Al-Shibalul Anwal. Ngunit bago natin ito banggitin, lagyan muna natin ng paliwanag pa doon sa pangatlo upang mas malinaw at insyaallah paniniwalaan talaga natin
anumang mga sinabi ng Allah, kahit na ito ay against sa ating desires. Kahit na ito ay di natin gusto. Ngayon, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang imposible kang makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka maniniwala sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-A'raf, verse 40, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kadzabu bi ayatina, tunay ng sino man na kanilang hindi pinaniniwalaan, pinagsisinungalingan ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, wastakbaru anha, at sila ay nagyabang sa talata ng Allah. Hindi nila pinaniniwala ang talata ng Allah kasi nagyabang sila, mas sinusunod nila kagustuhan ng kanilang desires, kagustuhan ng kanilang sarili. Anong sabi ng Allah? La tufattahu lahum, kailanman hindi bubuksan sa kanila ang abwabus sama, ang pintuan ng kalangitan. Sarado, nakalak yan. Wala silang kakayanan buksan yan. Sapagkat bakit? Isasarado yan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi makakadaan ang mga taong hindi naniniwala sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadkhuluna jannah, at hindi sila makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta, ngunit binigyan ka ng chance. Ano kaya ang chance na yan? Good news kaya o hindi? Yalijal jamalu fi sammil khiyat, hanggang makapasok ang kamelyo. Saan? Sa butas ng karayon. Kung makapasok ka doon, may chance ka makapasok sa paraiso. Pero ngunit, imposible naman. Ang liit ng butas ng karayon, makakapasok ka doon. Buhok mo nga, alanganin pa makapasok. Kailangan mo pa ng eyeglass na may grado upang masisigurado mo mapasok ang buhok mo sa karayon. Kaya ibig sabihin nito, imposible na makakapasok sa paraiso ng Allah ang sino man hindi nila paniniwalaan ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pang-apat, al-inshighalul amwali wal auladi an dhikrillah. Ang pang-apat na napabilang mula sa mga talunan sa kabilang buhay, mula sa mga lugi sa kabilang buhay, al-inshighalul amwali wal auladi an dhikrillah. Ang mga taong naabala, nabibisi na sa kanilang mga kayamanan, nabibisi na sa kanilang mga pamilya at anak. Saan? Hindi nila mahaharap ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na nila mahaharap ang pag-iibada, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadahilanan yun nga, nabibisi na, naaabala na sa makamundong bagay. Hindi na ako makapag-ibada kasi busy ako sa negosyo ko. Hindi na ako makapag-ibada, nandito na ako sa aking trabaho. Hindi na ako makapag-ibada dahil nandito na ako sa pamilya ko, marami na akong anak, kailangan ko silang buhayin ng maayos. No. Kung gaano ka pinagkalooban ng kayamanan ng Allah, mas lalo mong gunitahin, mas lalo mong alalahanin, mas lalo mong sambahin na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lalo kang binigyan, pinagkalooban ng Allah ng maraming pamilya, maraming anak, mas lalo mong alalahanin ang Allah, mas lalo mong gunitain ang Allah, mas lalo mong sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag maging dahilan yan na makakalayo ka sa pag-iibada sa Allah. Kung ganoon, mas mainam pa wala ka ng pamilya. Kung ganoon, mas mainam pa wala ka ng kayamanan. Kasi mas hinaharap mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging mahirap. No. Hindi masama ang pagpaparami ng kayamanan. Hindi masama ang pagpaparami ng pamilya kung gagamitin mo ito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ginamit mo ang iyong kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawat iyong kayamanan magkakaroon ka ng gantimpala. Ang bawat
iyong pamilya na ginamit mo sa landas ng Allah, ginawa mong huffazul Quran, nagkakabisado ng marangal na Quran, ginawa mong mga ustad, ginawa mong mga duat, ginawa mo sila magdadakwa ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit patay ka na, may gantimpala ka pa rin ipagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tayo, mindset, practical. Ang pagiging praktikal, hindi makamundong bagay. Dapat ang pagiging praktikal natin, praktikal sa reliyong Islam. Praktikal para sa kabilang buhay. Hindi praktikal para sa makamundong bagay na kung saan hindi naman nakikinabang ang lahat na iyan kung hindi mo ito gagamitin sa landas o sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala.